Tandaan niyo pa ba yung napabalitang pananaksak ng isang lalaki sa sarili niyang kapatid? Sa kabutihang palad, ligtas na po ang biktima. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito lubos maisip kung paano nagawa ng kanyang sariling kapatid ang madugong krimen. Narito ang kwento. Saksak sa leeg, magkabilang tagiliran at dalawa pang saksak sa batok ang tinamo ni Florante. Sige, bigay mo kung gusto mo. Ay, nabigyan ko nga siya. Blanco na isip ko, nagdilim na paningin ko eh. Agaw buhay sa... Ito ang bahagi ng report na nailabas sa GMA News noong nakaraang Lunes tungkol sa nooy nag-aagaw buhay na si Florante Rebilleza matapos saksakin ng kanyang nakababatang kapatid na si Jerome. Just in case naman siyang mamatay dahil doon sa pagkasaksak, pwede siyang makasuhan ng murder. Dahil doon sa intention niyang pagpatay doon sa kanyang kapatid. 5 araw matapos ang nasabing insidente, muling binalikan ng on-call si Florante sa ospital. Nakalabas na siya sa emergency room at kasalukuyang nagpapagaling. Well, ngayon recovering na yung pasyente natin. Kumakain na siya. If everything goes well, siguro in a few days time, pwede na siyang pauwiin. 6 yung saksak niyang tinamo. Isa dito sa leeg, 2 sa tiyan, 3 sa likod. Ang pinakagrabe yung saksak yung nasa kanang bahagi ng tiyan niya na bumutas ng diaphragm niya at ang liver niya. Ika-19 ng Pebrero, nagiinuman sa kanilang tinutuluyan sa Mandaluyong ang magkapatid. Kasamang ilang kaibigan na bigla raw magtalo, sina Florante at Jerome. Sa susunod, huwag kang magdadala ng babae sa bahay. Kasi baka mamay mahuli tayo na amo natin. Pare-pares tayo mawawala ng trabaho. Pag gusto mo, suntukan na lang tayo. Gusto mo eh. Dito nagkapikunan ng dalawa at nagkahamuna ng suntukan. Tinawag niya ako, tara, suntukan tayo sa labas. Sabi ko, bukas na nga. Hindi talaga ako nakin kasi hindi pa ako masyadong lasing. Nung bumalik siya, sabi niya, gusto mo patayin kita. Ano pa gusto mo? Eto na, saksakin mo na ako. Kita ko na may hawak sa balis ko. Sige, patayin mo na ako kung gusto mo para diyan ka masaya. Bali lumapit ako sa kanya, inangat ko ang damit ko. Yun, paglapit ko sa kanya, binigyan niya ako dito. Tapos yung bumagsak ako. Yung ibang saksak niya sa akin, nasalag ko pa. Pagkatapos sa pananaksak, mabilis umanong tumakas ang suspect pero kaagad din siyang nahuli ng mga otoridad. Ang dugoang si Florante nagawa para puntahan ng nakatatandang kapatid na nooy natutulog dahil nakainom din. Sinabi ko sa kapatid kong panganay na lalaki na huwag nila akong dalhin sa ospital at mamamatay na ako at hirap na akong huminga. Nasa Taytay Rizal naman daw noon ang asawa ni Florante na si Elma at walang kaalam-alam sa sinapit ng kanyang mister. Tinext po sa akin nung asawa nung kapatid niyang panganay na si John Ray na nasaksak daw yung asawa ko nung kapatid nila na si Jerome. Sa kabila ng nangyari, napagpasyahan ng pamilya ni Florante na huwag nang ituloy ang kaso laban kay Jerome. Inurong namin yung kaso kasi siya yung may gusto. Kasi nung nakapagsalita na siya, nakalabas na siya sa operating room, hinanap niya yung kapatid niya, yun si Jerome. Tapos sabi ko, ando nakakulong. Sabi niya, wag daw ipakulong. Ang dahilan nila, nang ibabaw pa rin kay Florante ang pagiging magkapatid nila ni Jerome. Sa ngayon, ma'am, wala na akong galit sa kanya, kay Jerome. Kapatid ko rin naman siya eh. Tsaka lasing siya nung time na nangyari na yun. Napatawad ko na siya kasi tao lang din naman ako eh. Kung ganun katigas ang puso niya, hindi ako gagaya sa kanya. Magpakumbaba pa rin ako sa kanya. Pinapatawad ko na siya. Kapag ang isang madugong krimen naganap sa pagitan ng magkapatid, tama bang hindi na ituloy ang kaso? Sakaling magbagong isip ng biktima at gusto niya maghabol sa nanaksak na kapatid, ano ang sinasabi ng ating batas? Yan ang sasagutin natin ngayong hapon dito sa Attorney on Call. At kaugnay ng kasong yan, kasama natin dito sa studio si Attorney Galileo Angeles, ang ating Attorney on Call ngayong hapon. Attorney Angeles, magandang hapon sa inyo. Good morning, Ivan. Attorney, yan. Pinatawad na daw niya. Kapatid, diba? Can someone do that? Dahil kapatid naman namin, wag na nating ano eh. Well, of course, anybody can accept the apology, ano? Pero kasi batas na kasi pinag-uusapan natin dito. At dapat natin tandaan na ang krimen o criminal case na pinafile sa isang tao, ang complainant dito, people of the Philippines. Yun din ho yung itatanong ko ngayong titulo sa mga kaso, di ba? People of the Philippines versus suspect. At itong si Jerome, yung nakasaksak, ano, o yung si Florante, yung nasaksak, ano, siya ay tumatayo lang dito bilang isang testigo eh. Okay. Testigo lang siya. Bagamat siya ay complainant, yung kanyang sasabihin ay gagamitin para usigin itong si Jerome, ano.
Pero kasi sa katulad nito, nagkaroon siya ng mga admission, lalo sa interview niya, na sinaksak siya at ang mga tama niya fatal eh. So pwedeng magdulot ito ng kamatayan dun sa biktima. So ito, hindi kahit ayaw niyang ituloy, pwede siyang kasuhan ng frustrated homicide or murder as the case may be. Depende na to dun sa piskal na mag-iimbestiga at sa pulis na nagkaroon ng report dito, pwede nilang ituloy ito. Yun nga lang, kapag ang isang biktima ay binawi ang statement niya at sinabi niya na wala namang kasalanan at saka aksidente lang or ano man ang istorya na gagawin niya doon, ito ay magdudulot na, ay magpapahina sa kaso. Or hindi ho siya attend sa kaso. Pwede ho yun, di ba? Kasi sabi niya parang siya yung witness. Pero kung siya naman dito ay hindi magbibigay din ng salaysay, yung sinumpaan salaysay niya regarding sa kaso, hihina yung kaso, pero meron siya mga admission dito lalo na sa interview na kung paano siya sinaksak. So pwedeng gamitin to laban doon sa kapatid niya. Suspect. Okay, oo. So pag iniurong na yung kaso, wala na, ganun ho ba yun? Hindi naman basta pag iniurong, ayoko na makulong yan. He is not the person to decide. It's the government. It's the government. Pero in reality, paano ho na-resolve yung mga ganitong kaso? Yung magkapatid yung involved, tapos usually, pag ganito, open naman yung courts natin na naintindihan nila. Dahil Pilipino tayo, medyo close yung family ties natin. So yung mga ganyan na kapag ayaw na mag-demanda ng kapatid, usually naman nadidismiss yan dahil sa pag-urong kasi ayaw nang magtumistigo at nawawalan din ng saysay yung pag-prosecute mo sa isang tao kung wala namang magsasabi na gusto niya talaga akong patayin o tinangka akong patayin. Pero paano nga ho yung tanong natin sa report kanina, paano pag a few years down the line, nagbago isip ko? Gusto ko maghabol, sinaksak mo ko. Pwede po ho bang para bubuhayin yung kaso, i-revive? Actually, depende yan, Ivan. Kung halimbawa mag-execute ng isang salaysay itong kapatid na sinasabi niya ay walang kasalanan yung kapatid ko, aksidente lang nangyari. So ito ay pwedeng maging isang hadlang para magdemanda siya in the future. Pero kung hindi naman siya mag-execute ng isang affidavit o hindi lang siya nag-attend, usually ito, nadidismiss yung kaso, yung tinatawag nilang provisional dismissal. Ibig sabihin, nadidismiss yung kaso dahil siguro walang ebidensya pa or hindi nag-a-appear yung complainant. So may 2 years yan. Di ba parang saka di ba parang may maglalapse siya, yung gano'n, ang tawag prescriptive period yun. Oo, tama. Prescriptive period, pero yung 2 years na sinasabi na, ito yung period within which to i-revive mo yung kaso. Oo, yan. Within that 2-year period. So ano may papayo nyo sa pamilya ng mga biktima? Ang pamilya nito, isang pamilya ito. Yung suspect at saka yung victim, di ba? Siguro, may papayo ko dyan kung talagang sa tingin ko naman kung wala naman talagang sa puso nung biktima na i-prosecute, palagay ko kung makulong yung kapatid niya, baka ipagdusa rin niya. So, okay lang din siguro kung talagang patawadin niya. Total, kapatid naman niya. Yun nga lang, pag-isipan din niya kung may pamilya rin siya na pwedeng maghapol dun sa kapatid niya. At saka, timbangin din niya na baka naman baka magdulot naman na isang mag-inganyo na gumawa na gano'n ng isang kapatid. Ako, Susan, may payo ako. Yung alak, sa tiyan lang, huwag sa utak. Saka huwag na ulit sila mag-inuman na magkasama uli. Nakainom ng sirang alak. Nako, yan, magkapatid. Lasing yung alak Okay. Maraming salamat sa ating attorney on call ngayong hapon, si Attorney Galileo Angeles. Salamat po, Attorney. Okay.